Magandang tanghali mga ka-face-to-face. Para sa segment natin ngayon, may estudyanteng nagreklamo dahil mali ang informasyon na nabigay sa kanya ng kabit niya. Halina't kilalanin natin sila. Ang nagreklamo, wala iba, kundi si Shakira! At ang nagreklamo, wala iba, kundi si Bobby Pasok! Shakira, maaari mo bang ikwento kung paano nagsimula ang gulong ito? Kasi po, yung professor namin nagpagawa ng research patungkol sa ICT on social networks. Tapos, si Bobby, kulang yung information niya. Wala yung social networking. Tapos, ayaw na maaminin. Alam mo, mali research ko. Tama yan. Ang definition ng ICT o social network is it incorporates devices tulad ng computers, internet, mobile phones, software applications, middleware, video conferencing tools, and social networking platforms. See? May social networking, di ba? Kasama siya. Hindi, mali yan. Dapat mas specific. Kagaya nito, ICT encompasses the tools that allow individuals to access, store, and share information which includes in social networking. Ikaw rin, kulang din info mo sa part mo sa history, di ba? Kung gusto mong magturo, tawagin na lang natin si Tagi, kulang din yung info mo. He? Totoo nga ba yan, Tagi? Pasok! Totoo ba na hindi nag-specify si Shakira ng history ng social networks on ICT? Oo, totoo. Ako kasi nag-base ng paper namin. Yung kay Shakira, ganito lang nakalagay. The evolution of ICT in the realm of social networks can be traced back to 1970s and 1980s, when initial communication services and social media platforms appeared. Wala nang iba, kulang, hindi specific. See? My gosh! Parehas lang tayo ulit. Huwag mong gawing drama, Shakira. Oh, hindi. Hindi ako naka-assay sa history. Sa Lunyela nga yun. Oh, chill guys! Bakit ganito yung attitude nyo? Chill lang tayo. Ngayon, alamin natin kung totoo nga ba ang sinasabi ni Shakira. Lanelia, pasok! O, Lanelia, totoo ba na ikaw ang naka-assign sa specific details ng history on social networks and ICT? Oo, host. Kung makikita niyo ang paper ko, nakalagay doon ang mga halimbawa ng history ng ICT on social networks. Kabilang doon ang bulletin board systems, internet relay chat na dinevelop ni Jarko Oy noong 1988, at meron pa Volt na ginawa ni Dan Carlson at Friendster noong 2001. At meron pa ang Live Journal noong 2009. Isa lamang yan sa mga halimbawa ng social networks on social media. See that, Kobe? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako naka-assign dyan eh. Sila niya lang nga yun. At alam mo ba, information and communication technology significantly influenced the rise of social media, and now, it's an integral part of ICT. Alam mo ba yan? Alam ko yan.
People use social media for leisure and education, both formal and informal learning. Ang epekto ng social media ay nakadepende sa sitwasyon at advice. Ayan, continuation mo. O sige na, suko na ako. Sige, tayo ko na kayo magkaayos. Bilang pagtatapos ng segment na ito, gusto ko lang sabihin na wala naman talagang mali sa mga ni-research nyo. Magkaiba lang kayo ng topic na naka-assign. Huwag nyo nang gawing malaking issue ito at magkaayos na kayo. You can start first in a positive aspect. For me, Tita Girl, sobrang laking impact niya, hindi lang sa akin, kundi sa buong society. Kasi dahil sa ICT, nabuo ang social networks, naging mas madali sa atin na maging konektado kahit na malayo tayo sa isa't isa. Kumbaga, nakatulong siya sa mga tulad ko na lang, busy. Minsan kasi sa sobrang hectic ng schedule ko, wala na akong time para makapag-communicate sa mga loved ones ko. Pero dahil sa social networks, tulad ng Facebook, Instagram, at iba pa, may alternative way naman para maging connect ako sa mga family ko, magkaroon tayo ng magandang relationship sa parents ko, sa mga kapatid ko. Malaking tulong nito, Tita Girls, that it helps increase our connectivity at binibigyan tayo nito ng pagkakataon na magkaroon ng communication sa mga taong mahalaga sa atin. Lalo na ngayon na parang may mga barriers na kailangan mo pang pagdaanan para magkausap kayo. Pero dahil sa ICT, lahat na yun nababasa. Kaya ayun, Tita Girl, malaki talaga ang naging impact niya sa society. Pero minsan kasi nakakalungkot lang kasi yung mundo kasi natin ngayon, parang ang layo na ng pagkakakonekta natin sa isa't isa kahit na malapit tayo. I feel you, Shakira. Ngayon, kung may negatibong epekto ka namang nakikita sa ICT sa social network, sa society, ano naman yun? Tita Girl, I think one of the negative impacts ng social networks sa society natin is dahil sa sobrang dami ng tao ang gumagamit nito ngayon, halos lahat na tayo nakakatutok na lang sa screen. Kasi yung constant na paggamit ng social media, yun yung nagiging dahilan kung bakit nagiging independent tayo. Ang society, sa mga online platforms, and minsan, pati yung mga loved ones ko, isa na rin sila rito. Parang wala na sa kanila ang pagkakataong magpag-communicate ng online or personal sa akin. Lagi na lang akong ilagusto dyan sa social media. Hindi na nila maiiwasan. And, Tita Girl, alam mo ba, I'm very sad na, and it really breaks my heart. Kasi nakikita ko paano naaapektuhan ng relationship ng bawat isa, lalo na dito sa Pilipinas. Hindi na tayo nakakapag-usap ng maayos at nakikita ko na nagkakaroon na ito ng epekto sa mental health, pati na rin sa productivity at sa mga real-life interactions ng bawat isa sa atin. I understand, Shakira. That's really painful and yes, it's true. While ICT help us connect with others through social networks, it also causing more distance in relationships, especially in real life, and this becomes a challenge for society. Oo, Tita Girl. And
it's so heartbreaking kasi sa mga nangyayari ngayon, mas pinipili na ng mga tao na makipag-usap online kaysa sa personal. Nakakalungkot lang kasi instead na mag-grow tayo sa mga personal connections natin, parang nawawala na yung tunay na value ng face-to-face interaction at hindi ko kayang tanggapin lang sa sarili ko talaga na ganito na yung society natin ngayon. Kasi in the end, it's going to make us feel more isolated. I just wish lang na we could go back to the times na tunay tayo na ikipag-connect sa isa't isa. Kasi Tita Girl, I'm afraid so much talaga na hindi na tayo na makapag-connect in the real sense anymore. And I'm really sad and very disappointed. I understand, Shakira. I feel you. It's hard and it's true. This issue is something we all need to think about. But we can still hope. Diba na magbabalik ang mga tunay na koneksyon, ang mga real conversations at moments. So, let's keep hoping for that change. Ngayon na rin, pumunta naman tayo sa kung ano ang naging impacts ng ICT sa social networks sa buhay mo. Siguro po, we all know naman that information and communication technology has transformed how we communicate, socialize, and share information with other people, particularly through social networks. This transformative power, ICT has profoundly altered how we communicate, build relationship, and access information. Meron bang nangyari sa buhay mo patungkol sa katanungan ito? Actually, Tita Girl, meron. Marami. Diyos ko, alam mo, Tita Girl, itong pangyayari na to ay hindi ko makakalimutan talaga. Kasi before naman, di ba, way back around 2012, 2015, hindi naman talaga tayo totally babad sa social media. But we tend to post rin before pictures natin. So, to make the long story short, nung time na in-open ko FB account ko, nakita ko yung throwback pic ko. Tita Girl, sobrang nainit ko doon, tas ganito po posing ko. Tapos ang nakakahiya pa, na-share ko siya, Tita Girl. Siyempre, halos lahat ng tao sa socials na tumatambay. Kaya ang bilis ng response nila about sa shared post ko na yun. Nako, nakakahiya ngayon. Talaga yung buhay nga natin ngayon ay umiikot na lang talaga sa social media, no? Ay, totoo po, Tita Girl. And also po, our social lives have undergone significant changes as a result of ICT's influence of social networks, both favorably and badly. More global connectedness, information sharing, and career prospects have been made possible by technology. But it has also sparked worries about privacy, mental health, and interpersonal relationships. Maintaining social networks as a constructive influence in our lives will require striking a balance between disadvantage and difficulties as technology develops. Hear me out, guys. Last week, I experienced hell. Did you know that somebody hacked my social media? Yeah, as in, nilabag at in-invade niya yung privacy ko. Ang worst pa, may pagkakataon na the hackers have the opportunity to steal my identity and attempt to scam my loved ones. Oh my gosh! Na-discover ko lang nung nag-chat ang friend ko sa Instagram. She said, humihingi raw ako ng pera at info sa kanya sa Facebook. Oh my gosh, it hurts! What the fudge? Hindi na nga ako naglalagin sa Facebook ko. Ginagamit ko na lang siya for memories. Tapos, ganito pa mangyayari. Tapos, ang pinaka nakakainis, hindi agad na fix ng platform at ng privacy control ko yun.
So now, I decided I lost my trust in social networks. Every time na maglalagin ako sa ibang social networks, nanginginig na ako. Oh my gosh! What if mangyari na naman? What if ma-hack na naman at ma-invade ang privacy ko? Hindi ko na kaya to. That experience seriously mess up my mental health. Hindi ako makatulog na maayos. Oh my gosh, my mental health! And the worst part is, hindi agad inaksyonan ng platform ko ang problema na yan. I'm super disappointed with that platform. Isa pa, muntik pa akong ma-scam. Ginamit niya yung profile ng friend ko. Tapos, sobrang antok na ako nun. As in, very tired na. So, basta na lang akong sumunod sa kanya sa kung anong gusto niya. She act like my friend. Nakipag-usap as if wala lang. Tapos yun pala, hinahayaan niya akong mag-send ng pera through my bank account. Since pagod ako, wala na akong energy, wala na akong panahon mag-isip, sumunod na lang ako. Tapos, oh my gosh, ayun na, nabudol na ako. So, kinabukasan, doon ko lang nalaman na hindi pala siya yung friend ko. Tinawagan ko siya sa Instagram at ang sabi niya, nag-deactive daw siya ng Facebook niya. So, I'm like, what the hell? Doon ko lang na-realize na na-scam na pala ako. I'm foaming with rage. Siyempre, pinaparatangan ko yung scammer, pero hindi ko rin maiwasang sisihin yung platform. Bakit hindi nila hinigpitan yung security? Bakit nila hinahayaang makapasok ang mga scammers? Sana gumawa sila ng system na kayang mag-detect ng malicious accounts. Hindi yung tipong makascam na tayo bago nila gawin yun. Ang nangyayari, kami pa yung nagiging sanhin ng maling impormasyon sa mga tao, lalo na sa mga loved ones namin. Hindi nila alam na hindi kami yung kausap nila. Ibang tao na pala. Sana bukas okay na lahat. Anyway, yun lang ang rant ko for today, guys. Kita-kits na lang sa susunod na mga vlog ko. When will the creator of this social network enhance the safety of the user? Gosh, it's affecting our life. The privacy, the scam everywhere, identity theft, bullying and so whatever. They need to enhance this application because they hold your information. The people's information. Oh gosh, is it really safe to use social network? Tools